Alam niyo mga kapuso, dito po sa Quirino Grandstand, doon pa rin po sa area ngayon, nakikita natin na pumapasok ang napakarami pa rin mga siklista, no? At dito, ito yung mga nauna nang sinabi ni Lia kanina na medyo pinagbabawalan, pero ito yung mga nakalusot na at naglalakad na lamang kasama ng kanilang mga bisikleta. Samantala, sinasabi din natin kanina pa na walang iisang grupo, no, ang nag-organisa nitong Million People March. Pero ang isang katotohanan din ay nagsimula ho ang pagpapakalat ng impormasyong ito sa mga social networking sites. At makakasama ho natin ngayon si Ms. Peachy Ralioza Bretanya. Isa po siyang creative director ng isang ad agency at isang taxpayer. At siya ho ay binibigyan natin yung credit sa kanya rin, ano, na nagpakalat po siya kasi nitong Million People March through her friends, beginning with your friends, ma'am. Yes. Good morning po sa inyo. Good morning. Alright. Paano ho ninyo naisipan? Ano hong nag-udyok muna sa inyo? Kasi ito ho nakita natin doon sa Facebook account, no, ni Ito. At sinasabi nga ho nila na talagang napaka-impactful nitong panawagan na ito. Oo. Nag-umpisa siya actually 2 weeks before August 6. Was that Friday? Last week, oo. 2 weeks before, nag-umpisa na yung mga news tungkol sa Napoles, tungkol sa mga nakikita mo sa mga vlogs, tapos yung iba nga, yung Anonymous, ganyan. Nag-umpisa na doon. Pagkatapos pagdating nung Friday, 2 linggo yun, Friday, lumabas yung COA report. Nung lumabas yung COA report, yun yung nakakasuka actually. Nakakasuka na galit na galit. Galit na galit talaga. So talagang nanggaling ito bilang personal na conviction ninyo? Oo. Kasi pera ko yun. Pera natin. Lahat ng mga nagbabayad na taxpayers ko. Yes, ano? oo. So ano ho ang pakiramdam ninyo? Napakarami ho ang naging parehong sentimiento ninyo. Inyong panawagan, kayo ho ang nagbigay ng location at ng time, ano? Ng date. Date and location. Date and location. Well, it just goes to show na ang mga tao pareho pala yung dinadamdam ko noong panahon na yon. Nagkakaisa at lahat sila, ang pakiramdam din is naloko sila. Alright. Diba? Ma'am, kasi alam nyo medyo, maraming mga na-interview rin tayo dito kanina, no, na medyo nadismaya dahil nagkaroon ng pagkambyo, no, nung Biyernes si Pangulong Noynoy. Initially, narinig natin siya sinasabi na hindi po pwedeng i-abolish itong PDAF, pero na kumambit, pag iba nga na dapat i-abolish na. Ano ang tingin nyo dyan? Yung sinabi naman niya, hindi naman inabolish di ba? Parang iniba lang yung iba lang ang mahahawak. Oo, iba lang ang hahawak, pero nandun pa rin siya. Ang gusto ng mga tao dito, i-abolish yun Pero ang tanong naman syempre nung iba, paano naman makakascade yung pondo para sa mga tao kung may iba? Paano bang gusto ninyo? Alam mo, sila ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin at pwedeng gawin, di ba? I-check nila sa mga taong bayan if that is transparent enough. So, transparency and accountability ang gusto ninyo. Oo. Alright. Maraming salamat po sa inyo, Ms. Peachy Ralioza Bretanya, no? Muli, ito ho ay isang napakalawak na panawagan, ano, para sa lahat ng mga Pilipino na nagbabayad po ng mga buwis, ano. Pero bago yan, titignan lang muna natin kasi nakikita natin na malakas pa rin po ang hangin dito at medyo maambun-ambun pa rin kanina. Pero wala hong natitinag. In fact, dumarami yung mga pumupunta pa rin dito sa Quirino Grandstand. Kaya aabangan ho natin kung ito nga hong sinasabing pagtitipon na ito ay makakaabot doon sa hinahangad ng bawat isa na dumami ng million, ano, para na rin daw sa panawagan nila na ma-abolish ito. Yes, go ahead. Connie, magtatanong lang ako kay Peachy, no? Kasi nandiyan pa ba si Peachy? Yes, nandito pa siya. Yes, Peachy, si Howie Severino ito sa studio, no, ng News to Go. Napansin ko hindi ka kilalang veteranang protest organizer, no? So mukhang ngayon ka lang talaga naging public sa ganito kalaking protest event, no? What makes this issue different para sa iyo? Kasi marami naman nakaraang corruption scandal, no? Pero ngayon ka lang namin nakikita na tumatayo bilang isang pangunahing organizer ng napakalaking event.
What makes this different? Dahil personal to yung sweldo natin, 'di ba? Kinakaltasan tayo regular, buwan-buwan. Tapos nagbabayad tayo ng buo. Hindi lang 'yon, meron pang VAT. Kahit yung mga hindi sumisweldo, 'di ba? Natatax sila. So, ito ay really gut-wrenching. Alam mo yung tinamaan dito yung natin yung sikmura natin Kaya naging personal. Alright, Pichi. Yes, ako si Rhea Santos, no? Alright, Pichi, maraming nagsasabi na million people march. Pichi, can you hear me? Alright. Yes, Pichi, this is Rhea. Marami nagsasabi na ang million Yes. people march is only the beginning. Ano ang mga susunod para sa grupo nyo, sa sektor ng iba't ibang sektor? Ano magiging kasunod nito? Hindi pwedeng hanggang ngayong araw lang ang protesta. Ano daw ang balak ninyo? Nasusunod, kasi hindi lang daw po pwedeng hanggang dito na lang ito. Oo, hindi pwede talaga hanggang dito to. Ito lang ang simula. Ano ang magagawa ng ordinary citizen, taxpayer Pwede ba? like me? 'Di ba? Huwag kumawala. Kung kailangan, magsulat tayo, mag-email tayo, mag-tweet dun sa mga kabataan, 'di ba? Mag-Facebook status message, 'di ba? Gusto ko lang i-add, no, Rhea and Howie at mga kapusong nanonood, na si Pichi wala siyang particular na grupo, no? Yun nga yung nakakatuwa, na sinimulan niya lang ito amongst her friends, no, sa Facebook, ano? At talagang nakakatuwa dahil maraming nag-respond at maging yung mga kaibigan mo ay pinasa yung mga message na nandoon sa'yo. Oo. That's true. Pinasa lang nila. Ay, pare-pareho pala yung pakiramdam namin Alright, so yan talaga nakikita natin na hindi kailangan maging nasa posisyon ka para may magawa ka para sa bayan mo. Samantala, magpapasalamat muli kami sa iyo, Pichi. Thank you very much. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Alright, maraming salamat, Connie Sison.